Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala, sa araling ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa kahulugan ng Tauhid. Ang Tauhid, ito ay salitang Arabic na salitang ugat ng wahada. Ang wahada, ito ay isang action word o pandiwa na ang kahulugan ay ginawang nag-iisa. Para mas maging malinaw, bilang halimbawa ay kapag sinabi mo na wahada Muhammadun Zaidan fil fasl, ibig sabihin ay ginawang nag-iisa ni Muhammad si Zaid sa loob ng silid-aralan. Ibig sabihin ay pinaalis niya yung ibang mga tao doon sa loob ng silid-aralan at maging siya ay umalis din upang maging nag-iisa si Zaid sa loob ng silid-aralan. Sa technical naman na kahulugan na siyang ating pinag-uusapan, ang Tauhid, ito ay ang pagpapatutuo at pagkilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong isip, ng iyong puso, ng iyong mga pananalita at ng iyong mga gawain. Sa pamamagitan ng isip ay pinapaniwalaan mo na nag-iisa lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at nauunawaan mo ang kahulugan nito. Sa pamamagitan ng puso, ito ay iyong minamahal. Ibig sabihin, ang prinsipyong ito ay minamahal ng iyong puso, siyang tinatanggap ng iyong puso, at tinatanggihan mo ang anumang prinsipyo o katuruan na sumasalungat sa kahulugan ng Tauhid o ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng iyong pananalita, ikaw ay nagpapahayag na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lamang. Kaya nga't natural na sa isang Muslim na kanilang binabanggit ang mga katagang La ilaha illallah. Ibig sabihin ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ang isang hindi Muslim ay gustong mag-Muslim o yumakap sa Islam, sa pamamagitan ng kanyang pananalita ay binabanggit niya ang kalimatus syahada o ang kataga ng pagsaksi. Ito ay ang pagbanggit ng Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibig sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Ibig sabihin ay sa pamamagitan ng pananalita ay pinatutunayan mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lamang. Sa pamamagitan naman ng mga kilos, hindi ka gumagawa ng anumang gawain na lumalabag sa prinsipyo ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi ka sumasamba sa alinmang mga nilalang. Dahil ang sinasamba mo lamang ay ang lumalang at yun ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay sasamba sa alinmang mga nilalang, ibig sabihin ay kumilos ka ng labag sa prinsipyo ng Tauhid o ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may pinaniwalaan ka pa, may sinamba ka pang iba maliban lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay nagpapahiwatig na mayroon ka pang ibang Diyos na kinikilala maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sa ating mga kilos, sa ating mga gawain, iniiwasan natin yung mga gawain na sumasalungat sa prinsipyo ng Tauhid o ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Tauhid o pagkilala sa kaisahan
ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ang aujabul wajibat. Ibig sabihin ay pinaka-obligado sa lahat ng mga obligado. Pinaka-obligado sa lahat ng inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamalaking utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kilalanin natin yung kanyang kaisahan. At ito mismo ang layunin ng buhay kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tayo nandito sa mundo? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, sa Suratul Dhariyat, ayat 56. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibig sabihin, at hindi ko nilikha ang jin, ibig sabihin yung engkanto, at ang tao, maliban na lamang upang ako ay kanilang sambahin. Ang jin, ito yung mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin nakikita. Subalit sila ay nakikita tayo. Ito ang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na nanggaling sa apoy. Ang jin o ang engkanto ay nilikhayan mula sa apoy. Samantalang ang tao naman ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lupa at ang mga anghel naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ang mga jin ay mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon ding kakayanang sumunod at sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba sa kanila ay mga Muslim, ibig sabihin ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang iba naman sa kanila ay hindi mga Muslim, bagkus ay mga demonyo, mga syaitan. Sila ay mga alipores ni Iblis na siyang pinakapinuno ng mga demonyo. Sa madaling sabi, hindi lahat ng jin ay masasama at mga demonyo. Meron din sa kanilang sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay yung mga Muslim na jin. At ang tao naman ay syempre ito yung nagmula kay Prophet Adam alayhisalam na siyang pinakaunang tao. Ang jin at ang tao ay nilikhayan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba sa Kanya mag-isa. Ibig sabihin ay kilalanin nila ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa Allah lamang sila sasamba at hindi sila sasamba sa alinmang mga nilikha. Ang tauhid o ang pagkilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito rin ang layunin kung bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga propeta. Napakarami ng mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ituro sa kanyang mga alipin ang tauhid, ang pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoon at iyon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratun Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ibig sabihin, at katotohanang kami ay nagpadala sa bawat umma, sa bawat nasyon ng sugo upang sambahin ninyo ang Allah at iwasan ninyo ang at-taghut. Ano naman ang ibig sabihin ng at-taghut? Ang at-taghut, ito ay kullu ma ubida min dunillah. Ibig sabihin, lahat ng sinamba o lahat ng sinasamba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na
tagut at inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga yan ay ating iwasan. Huwag nating sambahin dahil ang tanging karapat-dapat lamang na sambahin natin ay ang lumikha sa atin at siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, ito ang pinakalayunin kung bakit maraming ipinadala na propeta at sugo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit maraming mga banal na kasulatan ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. At ang pinakahulingan nito ay ang banal na kasulatan na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iyon ay ang Quran. Ang layunin ay upang gabayan ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao at ang jin na sila ay sumamba lamang sa nag-iisang Panginoon at iyon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't kung ang isang Muslim ay tatanungin, ano ba ang layunin ng buhay? Bakit ba tayo andito sa mundo? Ang isasagot ng isang Muslim ay, nandito tayo sa mundo upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, mag-isa niya. At iiwasan natin ang pagsamba sa alinman sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang napaka-praktikal na kaisipan na ang nararapat na sambahin ng nilalang ay yung lumalang sa Kanya. Kaya't hindi katanggap-tanggap sa matuwid na pangangatwiran na tayo bilang tao ay sasamba tayo sa kapareho nating mga nilalang. Sila man ay mga anghel, sila man ay mga propeta, o anumang mga bagay na nasa paligid natin na nilililok at hinuhubog ng kamay ng tao. Kaya't ang pangunahing katuruan ng Islam ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoon at iyon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang kahulugan ng tauhid. Ang tauhid ay mayroong tatlong uri. Ito ang sagot sa tanong na kung ang pinakamalaking kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ang tauhid o ang kilalanin natin ang kanyang kaisahan. Ang tanong dito ay, sa aling mga usapin, sa aling mga bagay o mga usapin natin kikilalanin ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito na ngayon natin babanggitin ang tatlong uri ng tauhid. Ang una ay ang tauhidur rububiyyah. Ibig sabihin, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Rab o kanyang pagiging Panginoon. Kinikilala natin dito ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha sa mga nilalang. Ibig sabihin ay wala na tayong ibang pinapaniwalaan na lumalang sa atin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang tanging nag-iisang tagapaglikha. At siya rin ang nagpapanatili sa atin at siya ang nagmamay-ari sa atin at siya ang nagtutustos sa atin at nagbibigay ng ating mga pangangailangan at siya ang namamahala sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kaya't sa tauhidur rububiyyah, wala tayong pinapaniwalaan na mayroon pang ibang tagapaglikha, mayroon pang ibang nagmamay-ari, nagpapanatili, at namamahala sa atin na kanyang mga nilalang maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawang uri ng tauhid ay ang tinatawag na tauhidul uluhiyyah. Ibig sabihin ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging karapat-dapat na sambahin.
Sa usaping ito ay wala na tayong ibang pinapaniwalaan na mayroon pang anuman o sino man na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo, kung sumasamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tanging siya lamang ang ating sinasamba. At umiiwas tayo sa anumang gawain na nakakabahid sa ganitong prinsipyo. Halimbawa na lamang ay kapag ikaw ay gumagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa ikaw ay nagdarasal. Nagdarasal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit kung nasa intensyon mo rin, nasa puso mo rin na upang purihin ka rin ng mga tao sa paligid mo, ibig sabihin ay binigyan mo ng katambal o kahati ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba na iyong ginagawa. At yun ay ang hinahangad mo rin na purihin ka ng tao. Kaya't upang matanggap ang ating mga ginagawang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangang ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre kailangang ito ay naaayon din sa itinuro sa atin na pamamaraan ng pagsamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ikatlong uri ng tauhid ay tauhidul asma'i was sifat. Ibig sabihin ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian na nababanggit sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinapaniwalaan natin na ang mga pangalan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga katangian na ipinaalam sa atin sa pamamagitan ng Quran at Sunnah ay wala siyang kapareho sa mga ito. At siya lang ang nagmamay-ari sa mga pangalan na yan at mga katangian na yan. Insyaallah ta'ala, ang mas malawak na pagtalakay sa ganitong mga usapin ay tatalakayin natin sa mga susunod na mga aralin, insyaallah ta'ala. Hanggang dito na lang muna ang ating pagtalakay at nawa ay marami tayong natutunan. At hinihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tawfiq o ang kanyang gabay upang malaman natin ng tama ang mga katuruan ng Islam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.